Sa nakaraan nating video, ay naghanda ng isang malakas na pagsuntok ang ating bida gamit ang buo niyang pisikal na lakas, at matapos nga ng ginawa niyang pagsuntok ay nayanig ang poste, at agad na natahimik at natulala ang lahat ng mga nanonood sa kanya. Matapos nito ay sinabi ng system ng paaralan na ang suntok na ginawa ni Xu Jingming, ay mayroong puwersa at lakas na umaabot ng 4,589 kilograms. Dahil dito ay muling nagkaroon ng announcement sa buong martial arts hall, at ayon nga sa AI ng paaralan ay nalagpasan ng ating bida ang kasalukuyang record, kaya naman tinanghal siya bilang panibagong record holder of first place sa lakas ng pagsuntok sa lahat ng mga first stage na ability user ng paaralan. Kaya naman ang mga kanina lamang na natatawa sa ating bida, ay biglang nalaglag ang mga panga, at napapamura dahil nasira ni Xu Jingming ang record ng mga first rank ability user. Bukod doon ay hindi nga din sila makapaniwala, na umaabot ng 4,500 plus kilogram ang suntok ng isang first stage lower rank na tulad ng ating bida. Ayon na din sa isa ay sigurado umanong mawawasak ang mga buto at laman niya, pag sinuntok siya ni Xu Jingming. Habang ang mga kababaihan namang ito, ay sinabing ang mga nasa top 1,000 ng records, ay siyang mga magiging pangunahing ability users na mamumuno sa hinaharap, at dahil sa nasa top 1 na ang ating bida ngayon, ay hindi na nila ma-imagine kung gaano kadaming achievements ang magagawa niya sa hinaharap. Sinabi naman ng isa, na 10 taon na mula nang huling masira o malagpasan ang record sa unang poste, at dahil sa nasaksihan nga nila ang pagkasira ni Xu Jingming sa record, ay kailangan din niyang makuhanan ng video ang makasaysayang pangyayari na ito. Masyado nga din ang tuwa ni Liu Wentao na agad sinabing magmula sa mga sandaling ito, ay kapatid na ang magiging turing niya kay Xu Jingming, kung saan ay susundin niya ang anumang sabihin ng ating bida, pero sinabi lang naman ni Xu Jingming na masyado siyang exaggerated. Sunod ay naisip nga niyang ang resultang nakamit niya ngayon, ay nalagpasan ang kanyang inaasahan, kaya naman masasabi niyang tinada na talaga para sa kanya ang dugo ng 8th rank na Thunderstorm Dragon, at ang epekto nga nito sa kanyang katawan ay sadyang kahanga-hanga. Sunod ay binati nga siya ni Eva sa pagkasira niya ng records, dahil dito ay makaktanggap din siya ng 400 credits, kung saan ay direkta na itong papasok sa account niya sa paaralan. Hindi na masama wika naman ng ating bida, sabay tanong kung makakakuha pa ba ulit siya ng rewards, pag nasira at nalagpasan niya ang sarili niyang record. Sinabi naman ni Eva na kada level ay minsan lamang siya makakakuha ng rewards, pero kung nais nga daw muling makakuha ni Xu Jingming ng rewards, ay kailangan niyang lagpasan ang mga records sa ibang poste. Ngunit hindi nga ito ganun kadali, dahil bawat numero sa iba pang mga poste, ay nangangailangan ng katumbas na antas bilang isang ability user, kaya kailangan niyang mag-breakthrough sa second stage kung nais niyang masubukan ang pangalawang poste, gayon na din sa iba pang mga poste. Sunod ay biglangang naglapitan ang mga kababaihan sa ating bida. At siniko nga ng isa si Liu Wentao, habang tinatanong kung ito ba ang unang beses na nagpunta si Xu Jingming dito sa martial art hall. Dahil kung ganun nga daw ay maaari niyang ituro sa ating bida kung paano gamitin ang iba pang mga kagamitan, habang ang ibang babae naman ay nais siyang pasalihin sa kanilang club, nang sa ganun ay mas madalas nilang makasama ang gwapo nating bida, pero biglang ang hinawakan at hinayla ni Xu Jingming ang kamay ni Liu Wentao, habang sinasabi na mas mainam kung magtungo na lang sila sa private training room. Samantala, sinabi naman ni Liu Ming sa kanilang master na sikat na sa paaralan nila ngayon ang kanyang junior brother, at ito nga ay dahil sa nasira niya ang record, at umabot ng mahigit 4,500 kilograms ang lakas ng kanyang suntok, sabay sabing nakakabaliw ang lakas ng kanyang junior brother. Masaya namang sinabi ni Din Yang, na imbis umanong magpahinga ang ating bida, ay talagang nagtungo pa siya sa martial arts hall upang sirain ang record sa Power Punch Challenge. Sunod ay biglangang nakaramdam ng lungkot at inggit si Liu Ming sa ating bida, dahil nung mga panahong naabot niya ang unang stage ng Thunder Immortal Body, ay umabot lamang ng 3,600 kilograms ang lakas ng kanyang suntok, dahilan upang masabi din niyang hamak na mas malakas talaga sa kanya ang junior brother niya. Samantala sa isang lugar naman sa kanilang paaralan, ay kapansin-pansin ang isang lalaki na nakatayo sa harapan ng isang lamesa, at dito nga ay bigla nitong ginamit ang kanyang abilidad, dahilan upang mabasag ang lahat ng mga nasa lamesa nang dahil sa galit, matapos malamang dito din daw pala sa paaralang ito pumasok si Xu Jingming. Sunod ay sinabi nga nito na dahil sa ating bida,
ay hindi siya tinanghal bilang provincial top scorer ng Jiangnan Province, at dahil din dito ay nagmukha siyang katawa-tawa sa buong Ning'an City, pero sa pagkakataong ito nga daw, ay kailangan niyang magapi sa isang labanan ng ating bida, nang sa ganon ay makapaghiganti siya sa lahat ng kahihiyan na kanyang inabot. Samantala hawak naman ng ating bida ang isang patalim, habang iniisip na dahil sa Thunder Immortal Body Technique, ay punong-puno pa din ng enerhiya ang kanyang katawan matapos ang 5 araw at 5 gabi. Agad nga ding naputol ang patalim matapos niya itong itarak sa kanyang palad, dahilan upang maisip ng ating bida na naging katumbas na ng isang E-grade alloy ang buo niyang katawan. Dahil dito ay hindi na siya masusugatan ng anumang patalim, at hindi na din siya tatabla ng mga bala ng baril, kaya kahanga-hanga daw talaga ang S-grade na body refinement battle technique ng kanyang master. Sunod ay bigla namang dumating si Liu Wentao na agad tinawag ang ating bida, at sinabi nga nito na ngayon ay alam na ng lahat ng mga tao sa buong paaralan, ang pagkasira ni Xu Jingming sa record, dahil dito ay madami nang nagnanais na makalaban ng ating bida, na sinabi lang naman na talaga umanong madaming malalakas dito sa kanilang paaralan. At dahil nga sa mga post ng mga naghahamon sa ating bida sa online, ay masyado ang inis ni Liu Wentao, kaya naman sinabi ni Xu Jingming na wag na niyang pag-aksayahan pa ng oras ang mga hambog, dahil kailangan pang magtungo ng ating bida sa Battle Technique Library bago siya bumalik sa kanilang dormitoryo. At makalipas pa nga ang ilang sandali, ay nakarating na si Xu Jingming sa Battle Technique Library ng paaralan, dito ay agad niyang napansin ang isang special power sa buong palibot ng library. Agad na din niyang naalala ang sinabi sa kanya dati, na ang library na ito ay kontrolado ng isa sa mga vice principal sa paaralan, na mayroong abilidad na special power, at ngayong nakita na niya ito ay masasabi niyang totoo nga daw ito, at dahil sa proteksyon na ito ng library, ay tiyak na maging ang mga nasa 9th stage na martial saint, ay hindi kayang nakawin ang mga mahahalagang aklat ng teknik sa loob ng library. At matapos nga siyang mag-swipe ng kanyang ID, ay nagkaroon siya ng pahintulot na makapasok at makadaan sa special power na bumabalot sa buong library, at sa kanyang pagpasok ay agad din siyang sinalubong ng mga tagapangasiwa sa library. Bukod nga sa pagtawag nila sa ating bida bilang S-grade student Xu Jingming, ay tinanong din ito kung ano ang maaari nilang itulong sa kanya. Agad namang tinanong ng ating bida kung kilala ba siya ng mga ito, at sinabi nga nilang matapos siyang mag-swipe ng kanyang ID, ay nakatanggap sila ng notification at kasama na dito ang buo niyang impormasyon. Sunod ay sinabi nga nito na dahil sa isang estudyante na mayroong S-grade clearance ang ating bida, ay maaari niyang basahin ang anumang klase ng libro sa buong library, at ito nga daw ay pribilehiyo para lamang sa S-grade na tulad niya. Bukod doon ay naisip nga din ito, na dahil sa mayroong S-grade clearance sa library ang ating bida, ay siguradong magiging isang master level ability user si Xu Jingming sa hinaharap, dahil dito ay kailangan nilang tugunan ang lahat ng mga request niya, at kaibiganin ang ating bida. Sinabi naman ni Xu Jingming na nais niyang makita ang lahat ng Thunder and Lightning battle techniques dito sa library, sabay tanong kung saang palapag siya dapat magtungo. Agad namang sumagot ang tagapangasiwa, at sinabi nga niyang ang lahat ng B-rank pababa na teknik ay matatagpuan sa pangalawa at pangatlong palapag ng library, at ang mga bibihira namang techniques ay sa pang-apat na palapag matatagpuan, at kailangan nga lang mag-swipe ng ID ni Xu Jingming upang makapasok siya sa mga kwarto, at agad na din siyang ginabayan ng tagapangasiwa, kaya naman nagpasalamat din sa kanya ang ating bida. Sunod ay sinabi ni Eva na matapos niyang makita at masiyasat ang mga libro online, ay idadala sa kanya ang mga aklat na napili niya, at dahil sa ang mga B-rank hanggang SSS rank na aklat ng teknik ay bibihira at masyadong mahalaga, ay kailangan umanong ingatan ni Xu Jingming ang pagbabasa sa mga ito. Sunod ay ipinag-utos ni Xu Jingming na ipakita nito ang lahat ng mga B-rank pataas na Thunder o Lightning type na abilidad. Kaya naman agad na gumawa ng projection si Eva at pinakita nga niya ang iba't ibang klase ng mga Thunder and Lightning technique sa ating bida. Dito ay napansin ni Xu Jingming ang Myriad Prison Heavenly Thunder Summon, isang SSS rank na technique, ngunit kailangan ay maging isang stage 5 o pataas muna siyang ability user, habang ang Wrath of Thor naman na isang SS rank na technique, ay kailangang maging isa muna siyang stage 4 ability user o higit pa. Gayunpaman ay labis naman ang pagkamangha ni Xu Jingming sa mga SSS rank at SS rank na techniques dito sa kanilang paaralan, dahil bukod sa napaka-rare ng mga teknik na ito, ay maaari niya ding mabasa at matutunan ng libre ang mga ito kalaunan.
Pero sayang nga lang daw talaga, dahil may mga requirements na antas ng ability user bago magamit ang mga abilidad na ito, at sa ngayon ay tanging ang mga A-rank na techniques pa lamang ang maaari niyang matutunan, at dahil sa dami ng mga techniques na pinapakita ni Eva sa kanya, ay nasabi na lang din ng ating bida na mahihirapan talaga siya kung wala siyang master na tutulong sa pagpili ng technique. Buti na nga lang daw at binigyan siya ng listahan ni Dinyang kanina, at dahil sa listahang ito ay hindi na siya mahihirapan pang hanapin ang mga techniques na angkop sa kanya, at agad na din niyang sinimulan ang paghahanap sa mga technique na nais niyang matutunan. At makalipas nga ang ilang sandali, ay nakapili na siya ng 4 na A-rank techniques. Ito ay ang mga Thunder Spear, isang long-range na pag-atake. Sunod ay ang Chain Thunder Spear, kung saan ay maaari niyang balutin o tipunin ang kanyang kidlat sa kanyang sibat, at ang pag-ataking ito ay maaaring magdulot ng isang malakas na pagsabog. Bukod doon ay kinuha din niya ang Thunder Flash, na makakapagbigay sa kanya ng abilidad na makapag-dash sa anumang direksyon na naisin niya. At ang huli ay ang Thunder Prison, isang abilidad na may kakayahang makontrol o mapatigil sa paggalaw ang kalaban. Sunod ay naisip ng ating bida na talaga namang angkop sa kanya ang 4 na A-rank na abilidad na ito, at sa tulong ng kanyang Thunder Immortal Body o Thunder Indestructible Body technique, ay wala na siyang nakikita pang kainaan sa kanyang sarili. Sunod ay sinabi naman ni Eva na ang 4 na A-rank technique umano, ay nangangailangan ng 6 na buwan upang maaral at matutunan ang bawat isa. Kaya naman mas mainam kung sa ngayon ay pumili muna siya ng iba at mababang uri ng mga techniques, pero sinabi naman ng ating bida na hindi na kailangan. Agad na din hinatid ng tagapangasiwa ang mga aklat sa ating bida, na masyado naman ang tuwa dahil ang mga C-rank at B-rank na technique, ay umaabot na ng ilang milyon ng presyo, habang ang mga A-rank naman ay inaabot na ng ilang daang milyon ng bawat isa. Pero ngayon ay 4 na teknik ang nasa kanyang harapan, na maaari niyang basahin at matutunan ng libre. Agad na din niyang sinimulan ang pagbabasa sa mga teknik na ito, at agad din niyang napansin na malalim ang kahulugan ng bawat salitang nakasulat sa mga aklat, gayon na din ang conception at resonance ng bawat techniques, kaya hindi na siya magtataka kung bakit kailangang aralin ang mga A-rank na teknik mula sa orihinal na aklat. At habang patuloy nga ang kanyang pagbabasa, ay hindi na namamalayan pa ng ating bida ang oras, at kahit nahihirapan itong unawain ang kahulugan ng ibang salita sa aklat, ay hindi pa din naman siya tumigil sa pagbabasa ng lahat ng mga ito. At makalipas nga ang ilang oras ay natapos na siyang magbasa, kaya naman agad niyang inutusan ang kanyang system na gamitin ang ability points niya, upang agad-agad ay matutunan na niya ang bawat teknik. Agad namang ginamit ng kanyang system ang kanyang mga ability points, dahil dito ay hindi na kinailangan pa ng ating bida ng 6 na buwan, upang aralin ang bawat isang techniques, at matapos nga nitong siyasatin ang kanyang system, gayon na din ang mga bago niyang abilidad, ay hindi makapaniwala ang ating bida sa bagong lakas na kanyang nararamdaman, kaya napapatanong din siya sa kanyang sarili, kung sino daw kaya ang mauunang makakatikim ng bagsik ng mga bago niyang abilidad.